Kasunod naman ng inilabas na hatol na guilty ng Manila Regional Trial Court kahapon sa mga suspect sa pagkasawi ni Horacio Castillo III dahil sa hazing, hindi rin anya madali para sa ama nito na lumaban ng 7 taon para makamit lang ang hustisya. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulyas. Hindi naging madali ang 7 taong pakikipaglaban para makamit ang hustisya sa pagkamatay ni Horacio Castillo III dahil sa hazing. Ito ang isinalaysay ng ama ni Acio na si Horacio Castillo Jr. kaugnay ng inilabas na hatol na guilty kahapon ng Manila Regional Trial Court Branch 11 laban sa 10 miyembro ng Aegis Juris Fraternity. Kwento ni Castillo, may mga pagkakataon aniyang pinanghihinaan na sila ng loob. Inabutan din po kami ng yung nangyari itong COVID, yung pandemic po. Mm-hmm. And natigil po yung mga pagdinig ng mga halos 1.5 taon. Mm-hmm. And doon po sa panahon na yon na wala pong nangyayari, marami rin po kayong iisipan during those times po. Mm-hmm. Nagkaroon din po ng time talaga na magtatanong kayo po sa sarili nyo kung hanggang saan ito or kung gaano pa po ito kahaba. Kaugnay nito, iginiit ni Castillo na nabigo ang University of Santo Tomas na protektahan ang kanilang anak. Ito ang tugon ni Castillo sa pahayag ng Dean ng UST College of Law na si Atty. Nilo Divina na hindi naman nagkulang ang paaralan sa pagprotekta sa kanilang mga mag-aaral. Sinabi ni Divina na lagi nilang ipinatutupad ang mga patakaran na nagbabawal sa pagsasagawa ng hazing. Sagot naman ni Castillo, and I think yung sinasabi ng Dean, it's possible na nagkaroon ng violation sa safeguard. Kung sasabihin po nila na sinabi niya na may sinabi siya na hindi naman lahat na siguro there's an exception. Mm-hmm. Pero Sir Deo, ang sinasabi po namin, ang naging kapalit po dito ay yung buhay ng anak namin. Mm-hmm. Kahit po iisa lang yung buhay ng anak ko, importante po siya sa amin. He is not a statistics or a casualty. Buhay po namin mag-asawa yung anak namin. Nanindigan ng ama ni Acio na kailangang magsalita ang pamunuan ng UST at kailangang may managot sa kanila dahil sa pagsasagawa ng hazing ng Aegis Juris bilang initiation rite. Ani ay hindi lang naman ito isang beses nangyari at napatunayan ng may iba pang kaso ng hazing noon. September 17, 2017, nang ideklarang dead on arrival ang 22 anyos na UST Law freshman na si Acio nang isugod siya sa Chinese General Hospital ng mga miyembro ng Aegis Juris pagkatapos ng ginawang hazing sa kanya. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.